Naririnig mo yung audio ko? Sir, Yes, sir. Kapag kayo hindi kayo criminal sociology, so ang bilis pa ng panahon, Sir Borb. Can you please tell me if you see the PowerPoint presentation? Yes, sir. What about the others? Can you see the PowerPoint presentation po? Malinaw naman. yes sir po. Yung boses ko, okay naman, malinaw naman. Yes, sir. Yes sir. Yung nabanat na tayo. Okay? So, today, anyways, good morning everyone. Good morning, Sir Benavista. Thank you for the opportunity again to teach here at course for the subject of criminal sociology. So, ang bilis pa ng panahon, Sir Borbs. It's been 2 years. Magti 3 years na ako nagtuturo sa'yo. Ang bilis ng panahon and thank you for continuous trust. So, our subject for this moment is criminal sociology area, covering 7 subjects of the board examination under the criminology area, which is the intro to crime theories, human behavior, dispute, juvenile, professional conduct, and research 1 and 2. Okay, so lahat yan ay mapag-uusapan natin buong araw. And maniwala kayo sa akin, pwede nyo bawiin ang pera nyo kung di kayo natuto. Okay? Before we continue with our lecture, I want to introduce myself. I am Sir Franco Angel Reyes. Currently, I am a faculty at pamantasan ng lungsod ng Marikina. I am a former faculty of FITMA St. Jude College and Philippine College of Criminology, holding the position of ROTC and OGT coordinator. I passed the board exam with a rating of 87.60. Okay? And I'm currently studying my master's degree, Masters of Science in Criminal Justice with specialization in criminology at the University of Caloocan City, South Campus. I graduated with the degree of Bachelor of Science in Criminology with the Latin honor of cum laude and valedictorian. I am also a Civil Service Commission honor eligible and a National Review Lecturer for Criminology's licensure examination. So, buong Pilipinas po yan. At salamat sa mga review mula Batanes hanggang Hulo, literally. Okay, nakapunta na tayo at naglilibot-libot at lahat ng sasakyan ay nasakyan na. Salamat po sa mga nagtiwala. Anyway, bakbakan na natin to. So this is my brief introduction to all of you. Let's start, mga buddy. Okay? Ayan. Ito tayo ngayon sa subject na Introduction to Criminology. Okay, ang tanong dito, mga minamahal na kapatid. What deals primarily with the study of crime causation? Okay? Ano ang nag-aaral or ano ang division ng criminology na nag-aaral sa crime causation? Ano ba daw ang dahilan bakit merong krimen? At what is the reason? Why do people do criminal acts? You know? We have 3 principal divisions of criminology. Okay? The answer for this one is what? The answer for this is criminal etiology. Okay? It is also termed as what we call the criminal or criminogenesis. Criminogenesis. Sir, bakit criminogenesis ang tawag sa criminal etiology? Because of the fact that crimino is the word for crime, and Genesis is a word for beginning. Therefore, ang pinagsama mo ang criminal genesis, anong meron? The beginning of crime. Okay? The answer for this number is criminal etiology. Let us explain. Okay? What are the key differences between the criminal epidemiology, criminal ecology,
and criminal physical anthropology. Okay? Ang criminal physical anthropology, dito muna tayo, ito ay ang isa sa mga studies ng criminology that deals with the physical constitution of man. Again, it is in the physical constitution of man, the connection of crime and criminology in studying the constitution or physical constitution of man. Kasama din dito yung human remains, skeletal analysis, anthropology, forensic anthropology para masolve ang crime. Now, dito tayo sa epidemiology at ecology. Sa ecology, we are examining the relationship Bihon? Bihon? Ano sa bihon? Okay. So dito sa ecology, we examine the relationship between the crime and the environment. Okay? The environment. Ecology. Whereas in criminal epidemiology, we study the relationship of crime to the spatial distribution or spatial distribution of the patterns of crime in a population. Okay? Yan ang criminal epidemiology. We study here in epidemiology the 5 W's in 1 H of crime. Kagaya ng who, what, when, where, why, and how. Okay? Anong mga patterns? Anong mga modus? Ano ba ang connection niya within a population? In that population, ano ba ang krimen na kadalasang ginagawa? What are the current trends in the causations of crime? Okay? So this is for number 1. Dito tayo sa question number 2. It is a point of view held by a particular group or belief or system or belief accepted as authoritative by some group of school. Yan. Ang tanong, ano daw tong point of view na to na pinangahawakan na makapangyarihan, pinangahawakan na may bearing, may authority ng mga group of school. Okay? That is the school of thought. Remember class, okay? There is much difference between theory and school of thought. O, yan na. Ang theory kasi, singular belief yan. Singular belief. Singular belief that is accepted. However, school of thought is group of theory. Grupo ng teorya yan. Ba? Gaya ng classical school of thought. Di ba? Ang classical school of thought, ang daming bumubuo dyan. Absolute free will, hedonism, philosophic calculus, and many more. Utilitarianism, rational choice, principle, determinism, contract-based agreement. Ang daming pinangahawakan ng classical. Kaya siya tinawag na school of thought. Sabi dito, a school of thought is point of view held by a particular group or belief or system of belief accepted as authoritative by some group of school. Ano pa sabi?
Its school of criminology explains crime in its own manner and suggests punishment. Okay, so tatandaan natin yung key point natin sa school of thought, particular group or belief system. Hindi naman pwedeng grupo, mag-isa ka lang. In a group, you need at least 2 or 3 people. No? So ulitin ko, theory is singular. Theory, mag-iisa. Because there are individual theories. But if there is a group of theory, grupo ng mga teorya, pinagsama-sama po, because they are pointing in the same direction, that is school of thought. Okay? Now, sabi dito, the school of thought is based on the assumption that individuals choose to commit crime after weighing the consequences of their action. Sabi daw dito, yung tao daw, gumagawa ng krimen. Paano? Paano niya ginagawa? He chooses to commit crime after weighing. May pagtimbang, mga kapatid. Tinitimbang niya po. Okay? Para mas madali, kapag tumitimbang ka, kung anong gagawin mo, what are you using? You are using your rational choice. Ano po ba yung rational choice? Ang rational choice, ito yung pagpili mo, tumitimbang ka, kung mas malaki ba ang reward kaysa sa risk. Siyempre, pag mas malaki ang reward, mas malaki benefit mo, mas maganda, lalo na kung konti ang risk. Pero hindi mo gagawin ng isang bagay kung mas mataas ang risk at napaka-unti ng benefits. Ganyan ang rational choice. So, nag-iisip ka. Meaning to say, lahat ng ginagawa mo ay galing sa sarili mo decision. Okay? Lahat ng ginagawa mo ay galing sa sarili mong decision. Lahat. Meaning to say, you have an absolute control. You have absolute control over your choice. So ano kaya ang tamang sagot? Okay? The answer for this one is tan-tananan-tan-tan. The answer for this one is the classical school of criminology. Sir, ano ba pinagkaiba ng classical school, neoclassical at positivist? I-take note nyo to, mas madali lang. Bago ko ituro ng mas malalim, bibigyan ko kayo ng mas mababaw na mas ma-absorb ninyo. Tandaan to mga kapatid, ito lang ang tatandaan ninyo para mas madali ninyong maintindihan. Ang classical school of criminology, absolute free will. Yan na. Sa neoclassical school of criminology, modified free will. Okay? Modified free will. Sa positivist school or Italian school, disease. Yan ang tandaan nyo. Bakit? Bakit absolute? Bakit modified? Bakit disease? Si classical school of criminology kasi, ang pinopoint out niya na ang tao gumagawa ng krimen because of absolute free will. And we say lahat ng tao, as in literally lahat ng tao. Ultimo sanggol, bata, kurang, may sakit sa pag-iisip, retarded, mentally ill, lahat dapat pantay ang parusa. There must be an equal punishment kasi lahat ng tao sa mundo merong ginagawa because of their will. Yan ang sabi ni Beccaria sa On Crimes and Punishment. Para magkaroon ng deterrence, magkaroon ng retribution at deterrence o pag-iligil sa isang tao na gumawa ng krimen, there must be a punishment to give example to other people, which is the general deterrence, and there must be a punishment to stop the offender, which is the specific deterrence. Okay? So sa classical school of criminology, ang pinaglalaman ni Beccaria, lahat ng tao may free will, kahit bata, matanda, o may problema sa pag-iisip. Ngayon, pumasok sa eksena si neoclassical school. Ang sabi ni neoclassical school,
paring bekarya. Hindi kita tinututulan. Hindi kita kinakaaway, pero meron lang akong gustong baguhin sa'yo. Ano ang gustong magbago ni Neoclassical kay Classical? Sabi ni Neoclassical, merong free will, paring bekarya. Merong free will, pero hindi lahat. Sana all. Sabi nga niya, sana all. Bakit? Kasi meron tinatawag na modified free will. Yung modified, sir, may customization. May binago. Hindi na pala lahat ng tao may free will. Kasi, there are factors that are uncontrollable. There are some factors na nakaka-apekto that can take effect to the volition or the free will of the person. Yun ang neoclassical. Pinaglalaban niya, o sige, normal ka, may free will ka. Normal ka, may free will ka. O yung bali, walang free will yan. Yung matanda, walang free will yan. O yung bata, juvenile, walang free will yan. Yun yung modified free will. At dahil kay neoclassical theory, nabuo yung tinatawag natin sa Jemaah na accepting circumstance in which the person is exempted from criminal liability but not in the civil liability of the law. The criminal act itself is criminal in nature, however, because of the status of the offender, dahil sa kalagayan ng gumawa, they are exempted from the criminal liability. Kaya nga, di ba, meron tayong juvenile justice system. Di ba? Meron tayong juvenile justice system. Meron tayong lenient treatment sa mga 70 pataas. Kaya nga, meron tayong Durham rule, di ba? Na ginagamit para sukatin kung baliw ang isang tao. Dahil ang isang taong baliw, ikukumit yan sa mental psychology. Diyan kasi pumapasok si Neoclassical School of Criminology on the thought of modified free will. Again, on modified free will. And lastly, si positivist or si Italian, ni Lombroso, ni Ferri, at ni Garofalo. Anong sabi nila? Neoclassical, classical. Manahimik kayo. Bakit pinapatahimik yung dalawa? Hindi totoo na dahil sa free will, kaya may gumagawa ng krimen. Ha? Bakit may gumagawa ng krimen? According to the Holy Trinity, according to the belief of positivist school of thought, crime is not the result of free will. Crime is a result of disease. Because crime is a disease. Ang krimen ay sakit. Ang paggawa daw ng krimen, sakit yan, buddy. Ulitin ko. Yung paggawa ng krimen, sakit daw yan, buddy. Pag gumagawa ka ng krimen, may problema sa'yo. May sakit ka. That is morbid. Sabi nga, di ba sa definition? That crime or criminality is a result of a strange and morbid phenomenon. Yun yung word na ginamit. Strange and morbid phenomenon. Why? Kasi nirelate siya sa function ng human body. Yung utak mo may problema, yung katawan mo may problema. Okay? Kagaya ng mga mania. Di ba? There is a scientific explanation for everything. Now, positivism states na bakit may krimen dahil ang tao may sakit. May sakit. And as long as there is an emergence of people, habang may tao, may gagawa talaga ng mali. Because ang tao, they are born to inherit para manahin ang criminal behavior ng nauna sa kanila. Mamaya pag-aaral natin, di ba? Born criminals, atavistic stigmata, atavistic anomaly. Ngayon, ano naman tong si Chicago School of Criminology? Etong si Chicago School of Criminology, anong meron sa kanya? Siya po ay nakapokus sa urban setting of criminality. Anyways, kung kayo'y natututo at nahihimay natin,
Pwede bang mag-chat kayo mga tol? Absorb. Yan. Tingnan natin kung nakikita nyo kung absorb. Absorb natin. Himayin natin to. Himayin natin ang basic. Okay. Sinasa na yung iba? Yan. Very good. We have the urban setting of criminology. We study the effect of the communities, especially the urban setting, which relates that the environment can affect, kaya maapektuhan ng environment, yung criminality in a place. And tanungin ko kayo, siyempre, saan ba mas laganap ang criminality? Sa urban o mga syudad o rural mga probinsya? Siyempre, alam natin ang sagot dyan. Ang maraming krimen ay sa urban. No? Kaya nga tinatawag din ng Chicago School of Criminology na urban criminology. Okay? Pabati naman si Jaime Martin, sir. Bati. Yan. Imbes na mag-review, mag-alok-lok. Okay? So, tingnan natin ha. The other definition or the most complete example, mga tol. Okay? Sa Classical School of Criminology, merong 2 tao na link dyan. Okay? Meron sabi dito Duterte. O, magturo si Duterte, hindi ka naman nag-mayor, hindi ka nag-prosecutor, hindi mo napatakbo tong bansa. Wala kang alam. Putang ina. Pag sinabi ko na meron diyang adik, barilin mo. Wala kong sinabing patayin mo. Ang sabi ko, unahan mo. Sabi ko kay Bato, tawagin mo si Bongo. Mapitsahan si Bongo. Sabi ni Bongo, yes, Mr. President. Sabi ni Bongo. Ngayon, sabi ko, Bongo, ikaw na tumalikod ka, tumuwad ka. Nagtanong si Bongo, why Mr. President? Yan. Ito na ang huli mong Merry Christmas. Mungkin na, yung mga ganyan, pag kayo, nagtuturo ako, at di kayo nakinig, ha? Sabi ko sa inyo, papatayin ko kayo kapag bumagsak kayo sa board exam. Utang ina mo. Ha? Pag bumagsak ka, papatayin kitang bobo ka. Utang ina mo. Sabihin ko sa mga pulis ko, shoot them dead. Ha? O itong dalawang ito, may tao dyan, si Cesar Beccaria at si Jeremy Bentham. Yang dalawang yan ang classical school. Ha? Ngayon, ano ang aim ng classical school? Ha? Ang aim yan ay magkaroon ng retribution or pagganti by the means of deterrence. Ako, dating presidente, in-apply ko yung classical. In-apply ko yung classical sa mga adik. Ngayon, bakit sila adik? Ano bang meron? Bakit sila adik? Kasi they chose to be addict. They have what we call the human free will. Naintindihan nyo, pag hindi, patay kita. Ano pang sabi? Ang tao, they commit crime because of absolute free will. Andiyan pa ba kayo? Hindi ko kayo nakikitang nag-chat. Walang magdalita. Oh, tang na. Ito pa mo, sir.
Pa-shout out to 30. Ay, sorry. Wait lang, palitan ko lang yung battery ko. Lobat na ako. Ayan, okay na. Balik na ako sa totoong boses. po, sir. Ayan. Alright. The man is essentially a moral creature with absolute free will. O, di ba? Sabi nga ni Duterte kanina, ano? Na, adik ka kasi pinili mo yan. Adik ka kasi decision mo yan eh. Decision mo yan eh, mag-adik ka. Siyempre, gagalang ko yan. That is an absolute free will to choose good and evil. Pag gumawa ka ng tama, pinili mo yan. Pag gumawa ka ng mali, pinili mo yan. Bakit? Sa classical school of criminology, sabi dyan, na ang tao nagra-rationalize. Paano pararaan? Ano ba yung rationalize dyan? Nag-iisip, tumitimbang, tinitimbang ang alin? Consequences of their action. Ano yung tinatambal o ano yung kasamang tinitimbang doon sa consequences? Sa tingin nyo, ano? Siyempre, kung magtitimbang ka sa gagawin mo, andun yung benefits. Mas matimbang ba yung benefit? Tatanggapin ko kung matimbang ang benefit kahit may consequence. Mas matimbang ba ang consequence? Hindi ko tatanggapin yan. Sa inyo na yung benefit mo. Eh paano daw pagka friends with benefits? Sa tingin nyo kaya paano kaya yung friends with benefits? Diba? Tapos kakantahan pa. Two old friends meet again. Oo. Diba? Binanata ng gano'n ni best friend. Maybe this time. Kinanta-kantahan pa. Bakit siya kumanta? Free will niya yon, walang pumilit sa kanya. O ha? Isipin mo to. Kunyari ikaw, Rajsmir Bayani. Ha? Rajsmir Bayani, are you there? Gusto kitang marinig pa rin. Itong si Rajsmir Bayani, tinutukan ko ng baril sa ulo. Ngayon, yung baril na sa ulo niya, meron din siyang baril na hawak, tinutok niya sa ulo ni James Echeverria. Ha? Sabi ko kay Rajsmir, iputok mo. Natakot si Rajsmir. Napilitang iputok ni Rajsmir ang baril kay James kasi natatakot siyang barilin sa ulo. But in the study of classical school, kahit sabihin mong natakot si Rajsmir, bakit niya binaril si James Echeverria? Because of his own decision. Because of his own free will. Not because of fear. Kasi ang katwiran dito, nasa freedom mo naman kung pipiliin mong matakot o hindi. Di ba? Putang ka naman ng huli, kasalanan mo ba? Ganyan yon. Always remember that in classical school of criminology, ano ang hindi mawawala? What is the principle that will never be removed? That is the absolute power of free will. Again, the absolute power of your own free will. Okay? Ano pa? And when there is a fear of punishment, it can deter or have a deterring effect. Deterrence towards the dalawa. Because we have two types of deterrence. The general deterrence and the specific deterrence. Okay? Para kanino ba yon? General deterrence. Ang general deterrence, mga kapatid, is for the potential criminal. Sino yung mga yon? Tayo. As a warning to the general public. Nakikita natin may inaaresto, ay, hindi ko gagawin yan, masama yan. Uhulihin ako dan. That is general deterrence. Then what about the specific deterrence? Yung specific deterrence na yan, mga kapatid, yan ay deterrence in which it is inflicted to the offender. Specifically sa offender lang yan. Okay? Sir, ask ko lang, nagbibigay mo ba kayo ng PPT? Yes, ibibigay ko kay Sir Force Padden siya na bahala magbigay sa inyo. Okay? Huwag niyo lang sanang ipagkakalat ang PowerPoint. Ng pagka-pinagkalat ninyo yan. Malalaman ko yan. Magre-report sa akin
si Bungo, kapag kayo nagkalat ng PowerPoint, papatayin ko kayo. O yan. Okay. So ano bang libro ang sinulat ni Cesar Montano? Hindi. Ni Cesar Vicaria. Okay? Ilang araw magle-lecture? Isang araw lang. Pawak-wakin ko utak ninyo. Bawiin yung pera nyo pag di kayo natuto. Yan. Isang araw lang to. Hanggang mamaya tayo. Utang ina, love ko yan si Lisa. Gusto ko yung yakapin sa liig. Love ko yan si Lisa. Yakapin ko yan sa liig gamit ang kamay ko. Ha? Okay. Ano yung sinulat ni Cesar Vicaria na libro? Tunog Pruti. Bakit? De deliti e del pene or on crimes and punishment. Kahit ganon si Cesar Vicaria na gusto niya maparusahan lahat, ultimo baliw-baliw, siraulo, bata, matanda, ayaw niya sa death penalty. Kasi naniniwala siya na ang gobyerno o ang estado ay walang karapatan na tanggalan ng buhay ang isang tao. Kaya nga tinawag na correction to correct. Di ba? Paano may correct kung patay na? Naintindihan niyo? Now, the state has no right to take life. And capital punishment is not useful. Hindi siya useful. Kasi kahit, tingnan nyo sa bansang Amerika, may death penalty sila. Pero bakit napakataas ng crime rate? Bakit napakataas ng firearm-related crimes? It is because of the fact that during this time, in 21st century, death penalty is not effective anymore. Why? Sipin mo naman ang hustisya sa atin. Mabilis ma-death penalty ang mahirap. Pero ang mayaman, pwedeng makatakas sa death penalty. Why? They have the money. They have the money to settle for a lawyer. They have the money to settle in a Supreme Court. Whereas paano may hirap? Lahat ba may lakas ng loob? Mawalan ka nga lang ng pera Nang lolo moral ka na Paano pa kayo mahirap natin kababayan? Pangalawa, not all convicted of death penalty are guilty in real life. Napakarami dyan, Paul Guy, napakarami dyan na frame up. Ang daming kawawa dyan. At walang nalutas o hindi bumaba ang krimen dahil sa death penalty. Actually, it worsened. Ano ito sinasabi ko? Opinion lang, no? I am an academician and I based on statistical data. The statistical data, which I do believe in Beccaria, in his belief, because it is supported by statistical data in 90s to 2000. In which merong death penalty na lethal injection. Ang criminality po hindi bumaba. So, it is not useful. That is according to Beccaria. But I do believe that death penalty must be, hindi ako agree na effective na gusto ang death penalty sa lahat. But in my personal opinion, I do believe that death penalty is needed for such crimes such as corruption. Agree kayo? Corruption. Graft and corruption. Ano pa? Sampan death penalty sa mga child molester, sa mga pedophile, mga child rapists, sa mga, hindi sa mga drug pusher at mga drug user, biktima lang yung mga yan. Sa mga drug supplier, sa mga drug lords. Di ba? Sa mga predators. Okay? Yung mga yan, they deserve death. Ba't hindi lahat? Bakit? Kasi, hindi porke gumawa ng krimen masama na. Tandaan nyo, hindi lahat ng gumagawa ng krimen masama. At hindi lahat ng mabuting ginagawa, hindi gumagawa ng krimen. Tandaan nyo, we have good and bad side. Ano pa? Develop in treaties a number of innovative and influential principles. Sabi ni Beccaria, punishment is a deterrent.
not a retributive function. Again, sabi ni Vicaria, punishment is a deterrent para walang gumaya sa'yo. Pangalawa, proportionate to the crime committed. When we say proportionate, naaangkop lamang. Naaangkop sa gawa mo. Napakahirap kung ang kaso mo lang naman ay theft, pero ang sentensya sa'yo ay reclusion perpetua. Ano yung ninakaw mo? Di ba? Diamante ba ni Lucifer? Pangatlo, probability, not its severity, would achieve a preventive effect. Ano ibig sabihin nun? Probability and not severity. Diba? Meron tayong certain, sweep, and severe doon sa deterrence. Tama, CSS yan. Certainty, severity, and sweep. Yan dapat ang mayroon sa punishment under ng deterrence. Ang preventive effect ng isang parusa ay hindi yung pagkagrabe niya, kundi yung possibility talaga na mangyari sa iyo o yung tinatawag natin na certain. Yun ang pinakamahalaga sa tatlo. Bakit? Oo nga, severe nga. Puputulan ka nga ng kamay. Kaso hindi naman matuloy-tuloy. Bakit? Hindi mo matupad. Hindi kayang ipatupad. Hindi rin nakakatakot. Pinatulan ka lang pero hindi ginawa sa'yo. Walang ngipin ng batas. Yung sinasabi walang ngipin ng batas. Pero, sabi nga dito, probability ang mahalaga para magkaroon ng preventive effect. Kahit sabihin mo na papaluin ka lang ng 30 beses ng paddle sa bato. Pero kung sure na sure naman na mangyayari sa iyan, magkakaroon ng takot sa iyo. Kasi alam mo, sure ball, pag nahuli ka, mangyayari sa iyan. Tandaan, probability, not severity. Grabe nga ang parusa, puta, di naman kayang ipatupad sa iyo. Wala din. Kung hindi ganun kagrabe, pero sure ball, 100%, talagang tatamaan ka. Magkakaroon ng preventive effect sa iyan. O tingnan mo ha, nung binata kayo, o nung mga bata kayo, di ba? Hindi ka naman papatay ng tatay mo, papaluin ka lang ng sinturon. Hindi masyadong severe yun. Pag nagpasaway ka, sure ball, napapaluin ka ng sinturon. Kaya natatakot ng gumawa ng mali. Hindi ka natatakot dahil grabe ang parusa. Natatakot ka kasi sure ball yung mangyayaring parusa kapag nagpasaway ka sa tatay mo. Nagigets niyo yung punto? Paki-comment nga po sa chat, absorb, di ba? Ang haba natin, number 3 pa lang. Number 3 pa lang to. Absorb po ba mga kapatid? Absorb? Yan. Number 4. Tanda na, probability ang mahalaga. Number 4. Procedures of criminal convictions should be public. Na sinusunod natin. Why? Kasi tayo under Constitution is under open court. And lastly, it must be prompt. Ano yung prompt? Andyan agad. Mabilis. Why? Justice delayed? Justice what? Ang sagot? Justice delayed? Justice? Nakapag-comment ba? Very good. Justice delayed, justice denied. Okay? Ngayon, ano yung highlights sa pananaw ni Vicaria? Gusto ko ina-absorb natin lalo kung masaturo tayo sa classical. Ano ba ang pananaw ni Vicaria sa krimen? Ang nabi lang po, Abi. Oo. In forming a human society, men and women sacrifice a portion of their liberty so as to enjoy peace and security. Sa pananaw ni Vicaria, para magkaroon ng peace and order, peace and security, kailangan ang tao magsakripisyo ng kakaunting kalayaan. Naniniwala kayo doon? Kasi kapag ang tao masyadong malaya, magulo, tama? Tama ba? Pag ang tao masyadong malaya, umaabuso. Sabi ni Vicaria, kailangan bawasan lang ng konti yung laya.
para magkaroon ng peace and security. Kagaya ng paghihigpit ng mga pulis magkagabi. Kailangan yan. Malaya kang lumabas, pero limitahan natin. Hanggang alas 10, hanggang alas 5, bawal. May limitation. Ngayon, sa alas 10 ng gabi, hanggang alas 5 ng umaga, anong meron? You are safe. Why? The police are roaming the streets. There is a curve. Pangalawa, punishing that go beyond. Anong pananaw ni Vicario sa mga sobra-sobrang parusay, mga OA na parusay, that is unjust, unfair. Pangatlo, criminal laws must be clear and certain. Dapat malinaw. Anong sabi ng batas dyan? It must be clear in interpretation. Okay? It must be clear in the interpretation. It must not be vague. Ano ibig sabihin vague? Hindi dapat malabo. Hindi dapat mahirap i-interpret ang batas. Judges must make uniform judgment in similar crimes. Anong tawag doon? Yung merong kaparehas na nangyari, ang nangyari, yun din ang basihan. Ito ngayon yung ina-apply natin na jurisprudence on stare decisis. Okay? Ano ba? The law must specify the degree of evidence. Kailangan daw mapatunayan gaano kabigat ang ebidensya. And in the Philippines, and revised rules of evidence and criminal procedure. What is the heaviest and what is the highest form of an evidence? That is object or direct or autoptic evidence. Ano pinakamahina? Testimony. Isa sa mga pinakamahina, testimony. Bakit? Bakit mas malakas si object or si autoptic kaysa sa testimonial? Sa testimonial kasi ang tao pwedeng ano? Pwedeng? Sa 100 nandito, ang tao hindi, ang tao pwedeng mag-ano? Kung siya testigo, very good. Ang tao pwedeng magsinungaling. Ang tao pwedeng mag-quit. Ang tao pwedeng umalis. Ang tao pwedeng mag-awol. Pero pag nandiyan ang ebidensya, hindi magsisinungaling yan. Sa malinis at masino na pagkalat ng ebidensya, ang susi upang malatas ang krimen. Ito ang soko, scene of the crime, operatives. Diba? Yan. Pwede. Testigo ay kupal. Galing. Pwede naman, magkupal, tao yan. Pero pinakamataas na ebidensya is object autoptic evidence. Ano pa? Accusations must be public. Kaya nga, di ba, dinadala sa public prosecutor's office. Ano sabi ngayon? False accusation should be severely punished. False accusation should be severely punished. Yung mga maling bintang dapat pinaparusahan yan. Kung napanood din nyo yung kay Tulpo, yung writer ng Move It, pinagbintangan niyang hinold up siya. Hindi naman pala. Di ba? Gawain ng mga kupal. Ang ginawa niya, yun ang ginawa niya. Ngayon, kung ako masusunod, gusto kong kasuhan yun. Gusto kong sirain ang buhay nun sa mga kaso. Di ba? Huwag mong patayin, pero gusto ko siyang pawian. Bakit? Sinira mo buhay ko eh. Nawalan ako ng tahanan dahil sa'yo, pinalayas ko nakabayad ng rent. Nasuspendi ako sa Move It dahil sa'yo, nawalan ako ng fee. Namin nangyari doon sa lalaki, bunga ng akusasyon ng babae. Ngayon yung babae, paluhod-luhod pa sa harap ni Tulpo. Yung nanay, yung tatay ng babae, paluhod-luhod pa. Pahin ko pa yun.
Okay? Ano pa? 6 torture accused offenders is inadmissible. Tingnan nyo, mapagmahal sa hustisya, mapagmahal sa human rights si Becaria. Mahigpit lang talaga siya sa panos. Bakit? Kapag tinotorture ka, lahat aaminin mo, tumigil ka lang eh. Ikaw ba pumatay kay Rizal? Opo, ako pumatay kay Rizal. Ako pumatay kay Rizal. Tama na po. Kahit nga pagpatay kay Lapu-Lapu, aaminin mo, tumigil lang sila eh. Kasi nakakapilit ng tao ang torture. Pag sinasaktan mo, basta magsalita ka lang ng gusto nilang marinig, titigil. The promptitude of punishment is one of the most effective curbs of crime. Ano yung siya ng promptitude? Yung mabilis na serbisyo ng parusa. Yung mabilis na pagpaparusa, hindi naabot ng ilang taon. Diyos ko, patay na yung nagkaso. Patay na yung magulang nung biktima. Wala nang natirang kapamilya, hindi pa rin tapos ang hearing. Walang hustisya. Pangalo, the aim of punishment can only be to prevent the criminal from committing new crimes. Yun lang yun. Hindi para pahirapan siya, hindi para tapusin ang kanyang buhay. Ang aim daw po ng punishment is to deter, to prevent the criminal from committing new crimes. To prevent them from having an habitual offense. To prevent them from reiteration. To prevent them from recidivism. Yan po ang aim ng punishment. Pang-siyam, capital punishment is inefficient. Hindi epektibo ang death penalty. And lastly, it is better to prevent crimes than to punish. Tingnan nyo. Cesar Vicaria pa lang yan. Ang gusto na niya, crime prevention. Paano daw magkakaroon ng crime prevention? There must be a good legislation. Sir, ano yung good legislation? Dapat daw yung mga mambabatas natin magkaroon ng magagandang batas na ipinapasa. Dahil ang batas ang magpapatakbo ng bansa. Totoo? Ang batas ang magpokontrol sa sistema at daloy ng mga tao. Okay? So number 4, the prevention of a certain act or acts through fear of punishment. Anong sagot mga buddy? Ano kayang sagot mga buddy? Alpha po. Sige nga, pakitype ang sagot. If Alpha, Bravo, Charlie o Delta. May sagutin kayo Marela yung tanong. Ano kaya sagot nila? Maramihan ay Alpha. Isipin nyo, 50 minutes na tayo. Question number 4 pa lang. Ganyan tayo ka-absorb dito, pare. The answer is, syempre, that is deterrence. Okay? Balikan natin yung tanong ni Barel. Sabi niya, sir, tanong about sa punishment na torture, sobrang effective ba yun? What if umamin lang siya kahit di naman talaga para lang patigil yung pag-torture sa kanya? Yan, kagaya na pinag-usapan natin kanina, as per Becaria, torture must be illegal. Any confession, lahat ng confession na nakuha sa pamamagitan ng torture, dapat daw inadmissible. Dapat daw yung mga galing sa torture na testimonya hindi tinatanggap. Bakit? Siyempre, kailangan sabihin mo yung gusto nilang sabihin bago tumigil. Siyempre, kahit di mo naman ginawa, gagawin mo. Bakit? Para lang tumigil yung parusa na ibinibigay sa'yo. Okay? So, torture is not an option, pare. Okay? So, the answer is deterrence. Okay? Bakit? Ang outgrowth ng classical school, yung rational choice, routines activity, general deterrence, specific deterrence, incapacitation theory, and many more. Ang deterrence ay ang pag-prevent natin ng mga bagay na hindi dapat gawin through the fear of punishment o yung takot sa pagkaparusa. At meron tayong dalawang klase. Ang general deterrence ay para daw sa mga potential law violator. Again, para sa mga potential law violator. Sino yung mga yan? Tayo. Mga potential tayo.
Pag nakita natin na meron napaparusahan tungkol dyan, hindi natin gagawin yan. Bakit? Kasi nakita mo na yung intento. Hindi mo na gagawin. Sabi nga na Duterte sa TV na, huwag mong subukan natin. Masira ka ang buhay mo. Di ba? Huwag mong subukan. That is a deterrence. Okay? What about the specific deterrence? Specific deterrence sa crime control policy, proposing that punishment be severe enough to convince convicted offenders never to repeat. So para kanina itong specific deterrence mga buddy. Ito ay para sa mga offender mismo, yung mga pinaparusahan. Naintindihan mga kapatid? Naunawaan ba? Yan ang pinagkaiba ng General Act is specific. Kagaya nga kanina, sinabi ko meron tayong CSS or CSS. CSS na yan. Ito ang dapat tatlong classifications or characteristics ng effective deterrent. Celerity, severity, at certainty. Ano yung celerity, sir? Ang celerity, it is the rapidity. Okay? Rapidity or kabilisan. Mabilis na pagbibigay ng parusa. Severity, unpleasantness. Gaano kalala yung parusa. At certainty, yung posibilidad or likelihood na ikaw ay maparusahan. And among the three, ang pinakamahalaga at ang pinaka-factor kung bakit natatakot ang tao ay ang tinatawag natin na certainty. Why? Even though the punishment is severe, pero hindi naman certain kung mapapatupad, hindi nakakatakot. Mas nakakatakot pa yung sureball na papaluin ka ng tatay mo ng belt kaysa firing squad na hindi matutupad sa'yo. Sino dito natatakot sa lethal injection? Wala. Bakit? Oo, severe ang lethal injection. Ang ano? Certain ba na mapapatupad sa'yo yan? Lalo na, considering wala naman death penalty tayo ngayon. The death penalty is prohibited. Therefore, there is no execution of death penalty. Definitely to say, inatulang ka ng death penalty, inatulan ka ng lethal injection, hindi ka matatakot. Bakit? Alam mo na walang possibility na ipatupad sa iyan, bababa lang sa reclusion perpetua. Pero kung alam mong may death penalty at sinabihan ka may death penalty ka, matatakot ka. Bakit? Shortfall, death penalty, ang abot mo. Araw-araw magdadasal ka kay Lord talaga. Naintindihan niyo ang point? The most important characteristic of deterrence is certainty. Are you learning something? Can you write Pogi ni Sir Franco? Yan. Utuin nyo nga ako. Pogi ni Sir Franco. Yan. Kantayin ko Pogi ni Sir Franco. Sarap. Ang pogi ko. Pogi. Sarap ni Sir. Yan ang comment na malupit. Tatay ba? Bakit nilima lang kayo?